everybody! It's me again, Rayma, your amiga, the only pislat in Peru. Hello! Look what I have here. Thank you so much. La Pupitite. Thank you, La Pupitite, for giving me this. It's so very, alam nyo ba guys, walang Argentina corned beef dito sa Peru. So, if you have a Filipina friend, then dito sa Peru, bibigyan mo sila ng ganito, para na sila nasa heaven. O, isa nyo. O, naman yung, tingnan nyo, yung ano namin, rice cooker is naguba. Nasira po yung aming rice cooker. Kaya, dyan na lang ako nagluluto ng rice. Diba? Because our rice cooker is gova. Nasira po siya. And today, for today's breakfast, tignan nyo kung ano ang ulam namin. Lagyan ko siya ng sibuyas and tawag ito? Potatoes. Tsaka syempre, wala na akong garlic. Wala po akong garlic. Ay, meron pa pala. Kakauwi lang namin kagabi galing sa in-laws ko. So, hindi pa kami nakapag-grocery. Isasama ko kayo pag mag-grocery kami para malaman ninyo kung magkano ba ang cost of living dito sa Peru. Magkano ba yung mga bilihin dito sa Peru. Lima, Peru specifically kasi iba yung price din sa province. For example, bigyan ko kayo ng example Example, this coconut, okay, wala pa siya na-expire. Gagamitin ko to kasi may nag-order sa akin. Yes po, I started my small business, If you want to support my small business, you can order. You can go to my Facebook page. Ang Facebook page ko po is Dolce Filipina. Doon po ang mga orders, Gamitin ko to sa aking orders. For example, this one. Sa Oxapampa ko to nabili. Sa Oxapampa po, this is 6.30, something like that. Mga 90 mas, mga 100 pesos. Let's say 95 pesos, ganun. This one. Dito sa Peru, dito sa Lima, mahal nito guys. It's like 16 soles. Ganyan. Before, ano lang to dito sa Lima? 9 soles. Mga 150, mga ganun. 150 pesos. Dito sa Lima ngayon, nag-increase na daw. Sabi ng kaibigan ko, 16 soles na daw ito. 16 soles is like 200 pesos, something like that. Imagine Kaya po, ay, nangyari? Kaya po, please, huwag po kayo magtaka kung mahal po yung mga paninda na mga kakanin. Kasi yung mga paninda ko po is mga kakanin po. Yun po yung mga paninda ko. Puto, kasaba cake, ganun po ang aking paninda. So, wag po kayo magtaka kung mahal. Wag po rin yung i-compare sa Philippines na presyo kasi ang mga ingredients dito is mahal sa Lima, Peru. Okay, nagkakaintindihan ba tayo? Ay, guys! Wala na. Hindi na ito magagamit ang garlic. Sira na ang garlic. Sira. Taot na siya. Okay? Ito, pwede pa. Yes. So, ngayon naman is part 2 po ito ng ating video, Part 2 ng ating video. Sa mga katanungan po ninyo. Okay? Sa mga katanungan ninyo. So, may nagtatanong, hindi ko maano yung cellphone guys mahawakan. Kasi nabagluluto tayo. May nagtatanong, gusto nilang magpakasal dito sa Peru. Ano po yung mga requirements? Okay po. Sa mga gustong magpakasal dito sa Peru, tell your Peruvian partners
to go to the municipality kung saan kayo magpapakasal. Okay? Kasi iba-iba po ang municipality. Different po yung mga requirements ng kada municipality. Okay. Yung sa akin po, 5 municipality, ang hiningi lang po sa akin is birth certificate and certificate of no marriage. Okay? Tandaan niyo po ha, birth certificate and certificate of no marriage. Naka-red ribbon. Ngayon is apostille na ang tawag, no? Hindi na red ribbon, no? Naka-red ribbon yan. And naka-translate. So, ang gagawin po ninyo is naka-translate at naka-red ribbon sa noon is red ribbon 2017. So ngayon 2026 na, apostille na ang tawag. Is it possible the onion to not feel it? I forgot that it is onion. Onion is very good. You can feel the sweetness of the onion. Well, I won't eat onion. Just Yeah. Sure. Daddy, the volume, Daddy, please. The volume. Buti na lang Pilipina yung asawa ng... Kasi alam nyo ba, yung mother-in-law ko, ganito, hindi yan pwede sa kanya. I think sa mga Peruvian, hindi yan pwede sa kanila. Basta sa rice cooker, pang rice cooker lang talaga. Hindi pwedeng i-ano yan. Guba, nasira kasi yung rice cooker namin, guys. Hindi na siya gumagana. Hindi pa kami nakabili. Kasi nga, di ba, financially challenged kami ngayon. Sa mga panahon na ito. Kaya ako kumakayod na magtinda, guys. Magtinda kahit hindi naman talaga ako expert magluto ng mga kakanin. I'm doing my best. Para lang talaga kumita. Kumikitang kabuhayan. Anyway, sige. Yun po ha, naka-apostille na birth certificate and certificate of no marriage. Saan nyo yan ipapatranslate? Pagdating nyo na dito sa Peru, dito nyo na ipatranslate para hindi kayo magka-complicate. Ha? Okay? Kasi pagdating nito sa Peru, ita-translate yan, tapos mamarkahan pa yan sa RIMAC or sa ang institution yan. So, I recommend you, everybody, my fellow Filipinos, mga kababayan, ask your partners, Peruvian partners, to go to their municipality para doon sila magtanong. Kasi po, hindi po pare-pareha ang mga municipality ng mga requirements nila. Meron pong iba na istrikto, meron iba na hindi, meron iba na maraming requirements, meron iba na kunti lang yung requirements. Ganyan lang po ang inyong gawin. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Magluto muna tayo, guys. Okay. Ano pa yung mga tanong? Mga katanungan ng aking mga kababayan. Meron ding mga foreigners na nagtanong pero Tagalog muna tayo kasi ano ba yan? Okay. Teacher po ba kayo sa Peru? Nakita ko po kasi sa ibang videos nyo po na may klase kayo. Yes po. Year 2020, 2021, 2022. Okay? Almost 3 years lang. Almost 3 years kasi hindi ko natapos ang 2022. 2023 din. 2022 lang po. May love! Nakalimutan ko na. 2022, 2023 ba ako nag-stop pala? Ayun, nakalimutan ko na, guys. Sorry na. Daddy, when did we get Gloria? Gloria will be 3 years old this year, right? Yeah, we got it 1 month before the happened. 2022, 2023? Ending 2023. 2023 para guys, ako nag-stop mag-teach. 2023. August of 2023 ako nag-stop mag-teach. Yes, I was a teacher before sa sa Isalud. So yung mga students ko po, nakita niyo man sa videos, 'di ba? Mga senior citizens. Ang cute-cute nila. Ang cute-cute at mga sila, mga very nice people, sweet. Yung mga Peruvians po, mga sweet po sila. Very sweet, very expressive.
You will be bombarded here. If you come here to Peru, you will be bombarded with kind and nice words. Yung mga lovely words. Ah, que bonita. Mga ganyan. They will bombard you with a lot of positive adverbs. Adverbs talaga. Yes. So, ano pang hinihintay nyo? Mapunta na kayo dito sa Peru. Okay? Sana naman, di marinig yung background, background music. Daddy, the background music ba? Wala, parang ang laki-laki ng aking mga patatas. Ang laki-laki po ng aking patatas. Hala, parang ang laki-laki ng mga patatas ko. Sorry naman. Nagdagpo siya. Tapos tago Kaunan ba yan po? Kami na naman kakain, no? Yun po ang sagot sa inyong tanong. Okay. Hala, sorry kayo, ang dami-dami pong comment na hindi ko na, mga 2 years ago pa. 2 years ago, 1 year ago pa, hala, Sorry talaga. Wala, hindi ko po nakita yung mga comments ninyo. Ngayon ko lang talaga nakita. Ma'am City and Mary Joy Pragados. Same lang po yung question ninyo, ha? Can I ask po if may flight po ba papuntang Peru na no need na ang transit visa sa mga stopover na country? Thank you. Meron po, marami. Marami po. Doon po kayo mag-ano po kayo doon sa Qatar or mga Turkish airline, ganun. Kasi po yung akin, meron pa akong transit visa. Ang naka-positive po, ang naka-advantage sa transit visa is wala na sila talagang tanong-tanong, guys. Especially dyan sa immigration natin sa Pilipinas. Kasi dito sa Peru, walang problema ang immigration. Pag magpakita ka lang ng return ticket, maganda yung pag-scan nila sa passport mo, wala sila nakita na anomalya, lusot ka na nun. No, wala silang marami-raming tanong. Diyan sa Pilipinas, ang makuti. So sa Pilipinas kasi, pero pag meron kang transit visa, wala na silang ibang tanong. Sa akin yung experience ko, pag ganun ng, ang immigration officer, meron kang transit visa, Canada, yes po, because wala pong direct flight from Philippines to Peru. So I will stop over Canada for 16 hours. Kami nag-stop over sa Canada. Ganun. So, okay. Give me your return ticket. Ganun lang, guys. Wala talagang mga question na, pakita ng bank account mo, pakita ng mga ganun-ganun. Wala. Pakita ng ganun. Ang boyfriend mo, pakita ng picture, yung Facebook, yung mga ganun. Wala kuti-kuti, guys. Promise. Kasi nakita ko sa ibang videos na tinatanong sila ng IO pala. Immigration officer. Yung tanong sila ng mga ganyan. Sa experience ko, wala. Wala pong ganyan. Okay? So, marami pong mga countries, hindi naman marami. Kasi sa totoo lang, ang Peru is, talaga siya malayong-malayo sa Pilipinas. Kaya nga wala tayong direct flight, di ba? So, ang walang transit visa is yung mga Turkish airline. Wala yung visa, guys. Yung mga Qatar Airways, KLM, mga ganun. Mag-search kayo ng ticket dyan sa mga airlines na yan. Kasi yung ruta nila, walang mga transit visa. Okay, gusto mong pumunta ng Peru, pero wala kang experience sa travel, paano? Guys, mind you, when I came here to Peru for the first time, that was my first time traveling abroad. Yes po, yun po yung first time ko po na pumunta ng ibang bansa. First time ko po yung mga ibang bansa nung papunta ko sa Peru. Pero, ang advantage lang, guys, may kasama ako. Meron po, ang husband ko, boyfriend ko pa siya noon, pumunta talaga siya ng Pilipinas. Kinuha niya po ako. Kasi, alam niya na
wala akong experience traveling abroad. Pumunta po siya ng Pilipinas, kinuha niya po ako. So, in my next videos ha, I will interview, I will have a guest, guest of honor. Guest of honor, good. Ano ko siya ha, i-guest ko siya sa vlogs ko. I will ask her permission na kung ayaw niyang makita sa vlogs, ano lang, ako na lang mapakita, tapos maririnig niyo ang boses niya, ang sagot niya, kasi pumunta siya dito ng Peru nang siya lang mag-isa. Okay? Tatanungin natin siya kung ano ang ginawa niya para makapunta siya ng Peru na mag-isa. Kasi, in my case, hindi ko yung masasagot, guys. Kasi, tingnan niyo ang corned beef ko. Okay na ba yan? Maliit lang yung corned beef, no? Tapos madaming sibuyas. Because I love onion. Love onion, guys. Ang liit-liit lang ng ano ko. Ng corned beef ko. Siguro na yan. Nash, where are we going? Say hi, everybody. Ubanimi ninyo. Say, ubanimi ninyo. Banta ninyo, guys. Gracias. Nawa ilang ko ano. 4 soles ilang ibap. Pagduha. Para nasa akong kuanday, guys, ha. Baligya. 1 and 2. Agaray. Wala kagamay na lang yung ibap. 1 and 2. Isa obisi. Tanawin ang mga gatas dito. So, i-compare ninyo ang price sa gatas ninyo din, ha. I-compare niyo yung price ninyo. Soles 620, 690. Ano lang nila, oh. Kaso, ano ang condensada is 5.90. Ano yung condensed I need 2. Ano brown sugar dito, guys, oh. Porque si yo saliera a la calle algo, yo fácil, no te cases mentira a mí, porque me pueden llamar para yo Hi! Hindi ko na natapos yung video natin sa merkado, sa supermarket kahapon, kasi ang hirap pong mag-video na may kasamang bata. Wala akong kamay. Anyway, napakita ko sa inyo yung presyo ng gatas, ng harina, ng kondensada. Yun lang yung napakita ko sa inyo kahapon. Sa next na naman ng mga videos, napakita ko sa iyo ang ibang mga presyo dito sa Peru, ha. At least meron na kayong konting idea ba. Okay? Everybody, have a wonderful day. Stay safe and healthy. Ciao, ciao. See you in the next video.